Ngang nag-alala itong si Moira sa pwesto ng kanyang anak pagdating sa pamana ng mga tanyag. Lalo't dumating na nga ang isa pang apo, itong ang si Justine. Ngunit sinabi ni Zoe na wala siyang pakialam sa mana ng kanyang lolo, lalo't nakokonsensya siya sa kanyang ginagawang pagtulak sa bangin nito kung dahilan kung bakit ito na aksidente. Subalit, hindi makakapayag si Moira. Giit niya kay Zoe, wala namang nakakaalam sa kanyang ginawa at hindi nila malalaman at hindi pwede ang kanyang gusto na hindi na siya maghahabol ng mana sa kanyang lolo. Patawag ng meeting ang abogadong nitong si Lolo Pepe at dito nga malalantad ang katotohanan kung ano ang mga nakasulat sa Will Testament nitong si Lolo Pepe. Di pumunta itong si Zoe dahil hanggang ngayon nakokonsensya pa rin siya sa kanyang ginawa sa kanyang lolo. Samantalang itong kanyang ina ay hindi makakapayag dahil nga sa naghahabol ito ng kayamanan ng mga tanyag, wala siyang pakialam. Talagang siya na nga ang pumunta alang-alang kay Zoe. At dito nga ikakagulat ni Moira ang sasabihin ng abogado nitong si Lolo Pepe. Talaga namang kino-question pa niya kung bakit umano nagkaroon ng mana itong si Annalyn, gayong anak lang umano ito sa labas. Ngunit mas ikakagulat niya ang sasabihin pa ng abogado sapagkat dito nga inilahad na ito nga daw si Zoe ay hindi makakatanggap ng mana sa kanyang lolo. Di makakapayag si Moira sa naging desisyon ng abogado nitong si Lolo Pepe. Subalit wala siyang magagawa sapagkat alam ni Kinito at itong si Lolo Pepe na ito ang si Zoe ay huwad na tanyag at hindi siya maaring pamanahan. Nagalit nga itong si Brohang Moira, subalit wala siyang magagawa sapagkat yun ang nakalahad sa testament. Tanging si Justine lamang at itong si Annalyn ay mayroong makukuhang mana sa matanda. Mana nga ang mag-ina sa ginawa nilang pagdukot at sa nangyari nga kay Lolo Pepe na sila ang may gawa na hanggang ngayon hindi pa rin alam nitong si Doc RJ at itong si Giselle at natitiyak kong kapag nalaman nga ni Doc RJ ay wala rin siyang makukuha sa pamana na manggagaling kay Doc RJ. Ilang banda nangangatog sa takot itong si Doc Carlos, gayong alam na nga ni Lynette dahil naririnig niya ang usapan nga ni Lynette at itong si Chang Susan na ninais nga ni Lynette na papuntahin na lang itong si Zoe dahil nga nahuli niya na magkausap sila. Kaya naman itong si Doc Carlos ay tinext na nga or tinawagan itong kanyang anak na si Zoe nang sa ganon ay balaan kung ano ang kanyang problema. Bakit nga siya biglaang tumawag? Dito nga ay nagdududa na kasi ang kanyang asawa sa kanilang dalawa. Natatakot siya na baka tuluyan nga mabisto silang dalawa. Kaya naman pinag-iingat niya ang kanyang anak na si Zoe.